So yun na nga ma'am she's ay i-share ko lang po sa inyo yung na-research ko at base na rin po sa mga beliefs, yung mga pagkain na maaaring makatulong po para mabilis po tayong manganak. Ayan, so base po sa research mga ma'am she's ay ito po yung mga pagkain na maaari pong nakakatulong para mabilis po nag-dilate ang cervix. Kasi po pag nag-dilate ng ating cervix, mabilis po siyang bumuka at syempre mabilis pong lumabas yung baby. So, ayan po mga ma'am she's. Itong mga pagkain na to ay dapat po siyang kainin pagkabuwanan na po. Ibig sabihin po, pag malapit na po kayong mga anak, hindi po yung sa first. Pero may mga ilan po dito na simula sa first hanggang sa pagpanganak mo ay napaka-important po yung kainin. Then, una-una ma'am she's, no, bakit sa akin research ay yung dates. So, yung dates mga ma'am she's, isang ulang prutas, pero wala po siya sa Pilipinas. Pero, may mga nabibili po ng mga dried dates, nabibili po sa mga supermarket, kaya ng SM. So, ayon sa pag-aaral po ma'am she's, kapag daw nagkonsumo ka ng 6 na dates sa isang linggo, ayan, may binabasa po ako. Ayon sa pag-aaral, kapag nagkonsumo ng 6 na dates sa isang araw, sa loob ng 4 na linggo, so 6 na dates daw sa isang araw, sa loob po siya ng 4 weeks, bago yung expected dates. So, tandaan po natin ma'am she's ha, kakainin po natin yung dates pag malapit na po yung due date mo. Yan po ma'am. Huwag po muna tayong kumain ng dates pag first saka second trimester. Pag nasa malapit ka na po sa expected due date mo po. So dahil ito po ay nakakatulong po for delivery na maaaring magkaroon ng maayos sa pag-labor, mataas ang chance na mabilis ng pag-dilate ng cervix. Kasi di ba ma'am yung dates, di ba pag kinakain mo siya parang natutupo ka kagad or parang pag nasobrahan, parang kang magda-diarrhea or poop ka ng poop. So talagang nakakatulong po siya sa pag-dilate ng ating cervix. Ayun po yung sa base sa pag-aaral. Basta wag lang po siyang kainin ma'am she's pag first saka second trimester. Mas maganda po pag 37 weeks pataas po ito kakainin. Yan. Pangalawa ma'am she's ay green leafy vegetables o yung mga gulay, no? So alam naman natin mga ma'am she's na ang gulay ay talagang 100% talagang napakaganda ng benefits ng gulay, especially the green leafy vegetables, yung mga green po na mga gulay. So, mabata, matanda, no, mabuntis, ay napakalaking tulong po or napakaganda po ng mga gulay po sa ating katawan. So, ayun ma'am, itong green leafy vegetables, hindi siya katulad sa dates, nakakainan siya during your 37 weeks and up. Dito po, kakainin mo siya ma'am, simula po, hindi ka palang buntis, babala ka palang magbuntis, hanggang sa first trimester, hanggang sa pag malapit ka na pong mga anak. Talagang panatilin muna natin, ma'am she's, na kumain na po tayo ng mga mastansyang gulay. Napakaingay po ng aso, ma'am she's. Pasensya na kayo, no? Background na lang natin yun. So, pakinggan nyo lang po yung sinasabi ko. So, yung gulay talaga, ma'am she's, diba, napakadami siyang benefits talaga sa katawan natin. So, simula sa pagbuntis mo or kahit nagbabala ka palang magbuntis, dapat kain na po tayo ng gulay. So, di ba, alam na natin yung mga sinaunang panahon, yung ating mga lola at lola, napakalakas nila. Yung tagal ng buhay nila ay medyo matagal compare sa generation ngayon. Kasi nga po, talagang gulay is life. So, lalo pag buntis ka, talagang kakain mo lang ay yung mga masustansyang pagkain. Iwasan po muna natin yung mga hindi masyadong masustansyang pagkain. Okay, next ma'am she's, pangatlo po ma'am she's ay yung kamote at yung patatas. So, pero hindi ko sinasabing kumain kayo ng mga french fries dyan, yung mga talagang nabibili natin dyan sa labas. Hanggat maaari ma'am she's ay kumain po tayo ng nilaga, nilaga lang na kamote at patatas. So, base dito sa na-research ko, nakapagbibigay ito ng starch at estrogen sa panahon ng paglalabor, na nakapagpapataas ito ng produksyon ng estrogen or oxytocin at prostaglandin, nakakatulong sa mabilis na pag-dilate ng cervix. So, yun po ma'am she's, mas maganda po itong pakainin po, no? So, yun po ma'am she's, ang patatas ay kamote. So yun po ma'am she's, yung patatas at kamote ay kainin po natin siya, no? Parang yan yung parang lalo na pag baga diet tayo ma'am she's, lalo na pag malapit na yung kabuuan natin, sinasabihan baga tayo na, fruit diet muna tayo, iwasan mo muna yung rice. Instead sa rice, ay kumain po tayo ng kamote at patatas kasi rich po siya sa starch at estrogen na nakakatulong po para sa pag-dilate ng ating cervix. At alam naman natin, kasi ano din siya sa fiber, di ba? Rich in fiber din yan. So, hindi tayo mahihirapan. So, yun po ma'am she's, no?
kamote, patatas, green leafy vegetables, lagi po natin ang kainin. Ayan. Next, ma'am sis, pang-apat, ma'am sis, ay yung saging. Ayan, hindi yung saging na iba na inisip niya. Yung saging, no? Ito po ay mayaman sa potassium, vitamin B at vitamin C. Pero wag na yung sobra, ma'am sis. Wala na pagkabuhanan natin. Wag na yung sobra. Kasi alam naman natin, ma'am sis, dapat ano lang, gradual lang. Wag yung sobra. Kasi lahat ng sobra at kulang, di ba? Masama po yun sa ating katawan. Ang pagkain po ng saging ay may iwasan nito. Ang sintomas ng pre-eclampsia na madalas alalahanin sa pagli-labor. So, para daw maiwasan, ma'am sis, yung pag-eclampsia. Ito yung parang yung pag-labor ka na, tataas na yung yung BP mo hanggang sa mag-complicate at mahirapan po, mapunta na po sa complications hanggang sa mahirapan ka ng i-labor ito ng normal hanggang sa maging cesarean ka na po. So, saging is life, kamote is life. So, kain po lang tayo ng saging. Huwag lang yung sobra-sobra, ma'am sis, kasi diba nakakapagpatigas din ito natin po. So, pwede ito, ma'am sis, pag nag-lunch ka na or mag-breakfast, pwede mong isabay yung patatas, kamote, at saka itong saging sa diet. Next naman, ma'am sis, ay yung atay or yung liver. So, mabisa daw itong pagkukunan ng nutrisyon para sa lahat ng reproductive health, gaya ng prenatal, labor, at postpartum. Sa pagkain ng atay, madali ang pag-absorb ng iron at lahat ng vitamin B na mahalaga sa produksyon ng red blood cells. So, ma'am sis, base po sa research ko, na nakakatulong po itong atay daw para mapabilis daw po yung produksyon ng red blood cells. Kung saan ito ang isa sa pinakakailangan during our pregnancy journey, sa pag-labor hanggang po sa papanganak natin. Yan. Kasi diba, sabi din sa mga beliefs, ma'am sis, diba yung atay, marami siyang dugo. So, kailangan po natin ng parang pangpalit ng red blood cells sa katawan natin, at lalong-lalo, dalawa na po tayo ng ating baby na agko-consume ng mga nutrients sa ating katawan. Next, ma'am, ay yung melon. So, according to my research, baka panatili kang hydrated nito, nakakatulong ang melon sa pagpapataas ng level ng iyong amniotic fluid. Gaya ng pipino at pakwan, sumataas ang electrolyte at mineral. So, syempre, mahalaga pa rin ang pag-inom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. So, tubig is life, ma'am sis, pag tayo pa ay buntis. At lalo po pagkabuhanan natin, kasi nakakatulong po yan sa amniotic fluid. Kailangan natin ng water sa ating katawan para hindi po tayo ma-dehydrate at panatilin po natin malakas ang ating katawan. Kasi diba, meron siyang electrolyte para nakakatulong po para lagi po tayong malakas. Ayan, so gaya po ng sinasabi ko kanina, isama niyo po sa diet sa kamote, yung saging, at saka itong watermelon or yung melon. Kasabay na po yung pipino. Ayan, so diba, sabi ko kanina na pag kabuhanan natin, pinapadiet na tayo, or ibig sabihin, iwasan natin yung rich in protein and carbohydrate. So instead sa mga yun, meron naman tayo mga pampalit para busog pa rin tayo, kasi kailangan pa rin natin yung energy. At yun nga po, yung kamote, yung saging, yung pipino, at itong watermelon, kasi nga po, parang 90% or 80% po nito is water. Pero syempre, hindi pa rin natin dapat, dahil kumakain ka ng watermelon, hindi ka nainom ng tubig. Syempre, tubig is life pa rin. So, mas maganda pa rin na uminom ka ng tubig. Ito lang po ay just in case lang po na nagsawa ka na sa kayo ng tubig, pwede siyang pang replacement. So, yan mga ma'am sis, yun lang naman po yung 6. So, ito po ay kapag nasa 37 weeks ka na sa pagbubuntis, pero nag-a-advise pa rin po yung iyong OB-GYN. So, natatandaan ko ma'am sis, nung 37 weeks ko, doon na time na in-advise na ako na aking OB-GYN na maglakad-lakad na ako, at pinainom din ako ng evening primrose oil, kasi nakakatulong ito para mapalambot yung cervix. Kasi pag malambot yung cervix mo, mabilis siyang bumuka at mabilis po makadaan po yung baby. So, yun po ma'am sis, pagkabuhanin mo na po, tandaan mo po, pag 37 weeks ka na po, kailangan mo nang mag-diet, fruit diet, kailangan mo nang magmalaw-galaw, kailangan mo nang mag-exercise. Ang exercise, ma'am sis, lang po siya sa yung mga walang mga complications, wala siyang health problem sa pagbubuntis. Yun nga po sinasabi ko, mas maganda pa rin po tayo na humingi ng advice sa ating OB-GYN. Kung ano po yung advice sa inyo, yun na po yung sundin nyo. Itong sinasabi ko po sa inyo ay hindi po siya pangkalahatan. Mostly, applicable lang ito doon sa mga walang problema sa pagbubuntis, normal yung kanyang naramdaman, hindi siya high blood, wala siyang diabetic, etc. So, ayan. So, ina-advise din minsan ma'am, ina-advise din po ng OB-GYN or kung sino man dyan na malapit na po yung due date mo, pwede na po tayo makipagtalik sa ating asawa. Yan kasi nga po,
nakakatulong din yan para bumuka pong ating cervix. Ayan. So, syempre, katulad na sinasabi kanina, ito ay advisable lamang siya pag wala ka pong health complications. Pag may health complications ka po, ma'am she's, sa pagbubuntis mo, mas mainam po na lagi po tayong lagi po tayong update, lagi po tayong doon sa ating obigay. Doon lang po tayo, lahat ng kinakain natin, i-text niyan. Naalala ko, ma'am, kahit wala naman po akong wala naman po akong naramdaman nung during may pagbubuntis dati. Lagi po ako nag-text sa aking obigay ni at swerte ko sa aking obigay ni ma'am, just talagang i-recommend ko siya dahil talagang siya, kahit sa text nag-reply siya. For example, may schedule ko na pumunta, tapos nagkataon na may work ako or hindi ako makapunta, sabi niya, okay, ganito na month ka lang, ay ganito na araw ka nang pumunta, basta pumunta ka. So, maganda ma'am sis pare na dapat yung kukunin yung OB-GYN, yung kampante kayo, yung na-open mo, yung lahat ng gusto mong i-open down na po sa first time ma'am, no? Kaya nga tayo po, diba, nagbabayad sa mga OB-GYN para po i-assist tayo. So, parang kasi, meron kasi akong kakilala na kung saan yung OB-GYN niya, hindi daw unreachable ba yung term? Parang, daw siya, naiilang siya na kausapin kasi parang iba, ganyan. So, mas magandang sis na yung pipiliin yung OB-GYN, yung kampante kayo, yung na-open up ninyo, at siya din, ganoon din siya. Alam naman natin na busy din sila, pero syempre yung priorities mo pa rin, nagpapacheck up tayo para po sa concern natin. Dapat i-give back din nila kung ano po yung natin, yung mga concerns natin. So yan mga mamshis, meron pa akong paalala, ayan, basahin nyo lang po sa end. Mas maganda pa rin po na kumonsulta po tayo sa ating OB-GYN, lahat ng mga na-mentions ko dito, kung pwede po ba kayong kumain dito o hindi. So ayan, uulitin ko, disclaimer lang, ito po ay base lamang sa aking experience, sa aking na-research, at base na po sa mga pamahiin na naging applicable po siya sa akin. So, ayan. See you again in my next video. Bye!